Karaniwang electronic o e-cigarettes ang ginagamit ng mga gusto ng umiwas sa sigarilyo. Pero maging ito raw, may masamang epekto sa kalusugan, lalo na sa mga buntis at hindi naman talaga sanay manigarilyo. Kaya panukala ng WHO o ng World Health Organization, i-regulate na ang pagbebenta nito. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, ang e-cigarettes isang makabagong teknolohiya pero gaya ng anumang bago, may mga benepisyo, meron ding mga risk. Narito ang ulat. Sa isang written report ng World Health Organization, iminumungkahi nila ang pag-iingat at pag-iwas ng mga non-smoker, menor de edad at mga nagdadalang tao sa electronic cigarettes. Isang uri ng electric gadget na kapag hinit-hit, nakakalikha ng vapor sa halip na usok. Pwede rin itong lagyan ng nikotina. Ayon sa WHO, hindi man carcinogen o nakakadulot ng cancer ang nikotina, may health risk daw ito sa brain development. Maging ang fluid na ginagamit sa vapor na propylene glycol, posible ring makadulot ng short-term eye and respiratory irritation ayon sa report. Ang Philippine E-Cigarettes Industry Association sang-ayon sa panukala ng WHO na magkaroon ng regulation sa e-cigarettes. Nilinaw din nilang hindi nila ibinebenta ang e-cigarettes sa mga menor de edad at mga buntis. Walang tar ang electronic cigarettes, walang carbon monoxide. So yun palang dalawa na yun, talagang ang laking difference na. And to add yung mga carcinogens na nakikita sa sigarilyo. We don't sell to minors and we always say it's not a quit smoking product. Ayon sa isang store owner ng e-cigarettes, hindi nila target market ang mga hindi naninigarilyo, kundi mga smoker lang na gusto nang iwasan ng yosi. The fly-by-night stores outside, they sell their products very cheap. At the same time, we are not sure of what quality they use, which could cause an effect on our stores. What we use in our stores are high-quality products, food-grade, PG, VG, propylene glycol, vegetable glycerin. Pero ayon sa anti-smoking advocacy group na New Voice Philippines, kulang pa raw ang mga pag-aaral tungkol sa epekto ng e-cigarettes sa katawan. Hindi rin daw dapat itong ituring na solusyon para tumigil sa paninigarilyo. Ang hindi maganda rito ay hindi po ito regulated at this time at hindi po ito nagdadaan sa mga doktor upang masabi natin na ang prescription o yung magbibigay ng gamit nito bilang smoking cessation unit ay talagang totoo. Jessica, ayon sa WHO, dun sa kanilang report, kailangan ng mahabang panahon para mapatunayan na meron nga masamang epekto yung mga electronic cigarettes. Ang kanilang batayan yung mga previous research dun sa mga components katulad ng nikotina at yung ginagamit dun sa fluid na propylene glycol. Ulitin nga natin, Bam, kung ano-ano ang sangkap niyang e-cigarettes na yan. Baka makadagdag din dun sa panakot ng mga gumagamit niyan. Actually, yung sangkap nito, yung vapor, di ba hindi siya usok, vapor yung ginagamit. Yung fluid dyan, propylene glycol yan. At doon sa report naman, meron lang short-term daw, possible na eye and respiratory irritations daw. Tapos bukod doon, pwede rin may option yung mga users na lagyan ng nicotine para sa yung mga iba na nagtatry nga umiwas ng sigarilyo, dito nila nakukuha yung kanilang nicotine fix. Supposedly, ilang percent safer yan than yung mga totoong sigarilyo. Pero kasi ngayon, WHO na mismo nagsasabi hindi rin yan uubra, delikado rin. Ito yung nakusap naman natin sa industry, sa kanilang pagtataya, yung sigarilyo raw, meron daw close to around 4,000 chemicals. Tapos ito daw sa e-cigarettes, around yun lang, yung mga nabanggit ko lang kanina ng mga sangkap. So ganong ratio, mas minimal daw yung effect. Although yun nga, meron ding points of concern na bine-present itong WHO sa kanilang report, ma'am. Alam mo, ang dapat siguro sabihin ng WHO rin yung pinaka-effective pa rin ba? Kasi I suppose ito in-offer ito na alternative dun sa mga hindi makatigil na manigarilyo, no? Kaya lang, may mga nagsasabi rin kasi na the only way to stop smoking is yung tinatawag pa rin nilang cold turkey. Yung totally, completely, tumigil ka na lang. Wag na yung patikim-tikim o babawasan mo kasi hindi raw yun effective Doon sa mismong report na lagay doon na para makuha daw yung maximum health benefit, that daw, yung cold turkey nga, altogether, tanggalin na lang. Some smokers who decide to stop yung
Mga patingi-tingi nila, yung option nila, bukod sa e-cigarettes, yung nicotine patch, nilalagay lang sa balat for their yung nicotine, yung desire nila for nicotine. Pero wala daw yung feeling, yung sensation na meron binubuga at merong nilalanghap. So ito daw yung nasa-satisfy ng e-cigarettes. Sabi yun ng mga industry members, ma'am. Kaya lang nga, yun nga, hindi rin safe na safe. Medyo may dala ring panganib, di ba? Yun, merong mga ilang dangers or risks na tinatawag yung WHO. And well, to be fair daw, hindi sila tinatarget yung mga non-smokers. They don't recommend it to non-smokers lang. Ang kanilang target market daw para dun sa mga smokers nga na gusto ng unti-unti iwasan yung sigarilyo, ma'am. Maraming salamat sa'yo, Bam Alegre.